Paano mo masasabi kay Mang Carlos na nagtitinda ng buko juice dyan sa kanto ng highway at ng Nasugbo, paano mo sasabihin, ako ay mahal ng Diyos? Wala. Wala ebidensya. Aba, magandang usapan to. Tatagal na naman tayo dito sa ating opening statement. Sino dyan matapang na magbavolunteer na sagot? Paano nyo papakita na meron or mahal kayo ng Diyos? Sasabihin niya na Matesius para sa akin. Paano nila makikita yon? Ha? Sandali, sino nagsabi nun? Ay, nako, inatras. O, ikaw. Dahil iniingatan po. Paano mo papatunayan na iniingatan ka? Si brother, nagkasakit. Hindi na siya mahal ng Diyos. Si anak ni sister, nadisgrasya sa motor. Hindi na siya mahal ng Diyos. Mahal mo din. Hindi, sinasabi ko nga. What is the evidence na mahal tayo ng Diyos? Sabi naman ng isang kapatira natin, dahil iniingatan ako. Paano yung hindi nag-aksidente, hindi naingatan? Hindi naman natin masasabing hindi siya mahal ng Diyos. So, anong evidence? Sabi ni LJ siya daw, Sir, yung sa araw-araw na nagigising tayo, nakakahinga, nakakahinga. Ayun, araw-araw daw, nagigising tayo, nakakahinga at nakakakita. Paano yung nagising ng bulag? Paano yun? Sabagay, humihinga siya. Yun lang, nabulag. Di ibig sabihin, kalahati lang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Paano yung natulog at hindi na huminga ang katawan? Hindi siya mahal ng Diyos. Nako, sinabi na ni Princess sa inyo, hindi nyo naman... Princess, lakasan mo nga. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Binigyan niya tayo ng Espiritu Santo. Ang tanong, paano nyo mapapatunay sa mga tao sa mundo na meron kayong Espiritu Santo? Ayan. Anong meron sa isabi? Hindi, nagitla ako eh. Sabi ko, paano mo malalaman kung masasabi sa sanlibutan na meron tayong Espiritu Santo? Nakita ko si Miko. Nakapa ko, nandun yung ebidensya. Ay, nako pamilya. Masanay na kayo sa ganito kasi talaga pagdating natin sa kalangitan, hindi magbabago ito. Puro kasayahan at kasamahan. Because the blood of Jesus pinunas lahat na ang parusa at ang kasalanan natin. Amen. Pero may pangalawang regalo siya sa atin. Yan ay sa pamagitan ng Holy Spirit o banal na Espiritu. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong ebidensya ninyo na mahal kayo ng Diyos? Kasi binigyan ako ng Holy Spirit. Tama yun. Tama yun. Ngayon, paano mo mapapatunayan na ikaw ay binigyan ng Holy Spirit? O, sino? Madaya ka talaga eh. Pag nag-aaral ako, katabi ko yun lagi eh. Alam nyo, pag ako hindi nakatapos sa pag-aaral, yan nasisihin nyo. Nag-aaral ako. Bob, ano yung sabihin yan? Mamaya na. O sige. Bob, bakit gano'n? Okay, ikaw na nga. Magpapakita yung mga kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin na nandala sa blackboard. Una, magsasalita ng bago. Tama na. Madaya talaga to eh. Oy, paano nyo mapapatunayan na meron kayong Holy... sa inyo nga mismo eh. Paano nyo mapapatunayan na meron kayong Espiritu Santo sa sarili ninyo? Paano nyo mapapatunayan sa sarili ninyo na meron akong Holy Spirit? Paano ko papatunayan? Ki Ruth, ki Imyang, ki Carl. Yan. Paano ko papatunayan sa iba? At paano ko papatunayan kay Mang Carlos na nagbebenta ng buko juice? Gets nyo? O, sagutin nyo. Paano ko mapapatunayan na may Espiritu Santo? Yan.
Ha? Bawasan na sa maling ginagawa. Nababawasan ang Mga maling ginagawa na. yung mga maling ginagawa natin dati, minsan meron pa rin ngayon, pero nababawasan. Tama ba si LJ doon? Yes! Malaking ano yun. Alam mo, pag pinag-uusapan natin, debate galing sa banal na kasulatan, ang magagaling sa debate, sa pag-iisip, Iglesia ni Cristo, matinik yan. Lalabanan kayo. Pero ang hindi nila malabanan, yung nakikita sa buhay ninyo. Hello? Yes. Ba, biglang tumahimik lahat. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ina-assure ko kayo, tapos na ang kahirapan nyo sa kasalanan, binayaran na ni Hesus Kristo ang parusa ninyo. Lagi nyo ba naririnig yun sa akin? Yes. Bakit? Kasi pag sinabi ko, kasalanan nyo ba? Buhay pa? Ano sinasagot nyo? Kayo ba ipaparusahan pa ng Diyos? Hindi na. Mahina sagot. Kayo ba ipaparusahan pa ng Diyos? Hindi na. Why? Bayad na. Paid in? Sabihin nyo, paid in full. Hindi ba yun ang paniwala natin? Yes. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos, instructions siya galing sa kanyang banal na kasulatan na yun ang nangyari sa atin. Pero paano makukumbinsi ang sanlibutan? Paano mo rin makukumbinsi ang kapatiran o ang mga pamilya o kung sinasabi mo ako ay paid in full na pero mahaba pa rin ang mukha mo? Huwag kayong mambabato, bawal yan, ha? Paano nyo ito, didiretsuhin ko na. Paano nyo ako makukumbinsi? Naniniwala kayo na binayaran na ng kompleto ni Hesus Kristo ang parusa ng inyong kasalanan kung kayo ay mahahabang mukha. Nag-iintay kayo, nagagayahin ko. Hindi na. Okay na yung salita ko ron. Kung malungkot ka, lagi kang depressed. Hindi ko sinasabi may nangyari, okay, ganun, tapos nag-away kayo, tapos nagkabalikan. Hindi, yung talagang araw-araw depressed ka. Malungkot ka. Ito ang masama. Ready na kayo? Yes. Ready na? Yes. Araw-araw, wala na akong pag-asa. Hello? Kung ganito ako magturo, kayo maniwala, ha? Kayo ang mga kasalanan nyo ay bayad na. Paid in full. Anong response nyo doon? Ganon din kayo. Yes. Ay, oo, Brother Bob. Hallelujah. Amen. Nako! Maniniwala ba ang sanlibutan sa atin? Kasi kahit na ako, hindi ako maniniwala sa sarili ko. Kung ganun Hindi ba? Kaya nga, pag tayo ay nagsasamba, pakikita nyo mamaya, kasama yan sa mga bunga ng Holy Spirit, ang pagsamba. Maraming klaseng pagsamba. Isa na yung sayaw. Naku, ito na. Ready na ba tayo, LJ? Iko? Ang isang paraan na pagbibigay ng samba ay ang paglalabas ng ating kagalakan. At lumalabas yun sa awit, palakpak, sigaw, at sayaw. Kita mo naman, ng mga bata-bata pa tayo, pag tayo may party, hindi ba? Uy, nandun si Rosa, nandun. Uy, naku. Excited. Rosa, maaari bang sayo tayo? Bigay ka talaga, sige. Sabi naman ni Rosa, ayoko nga rin sumama sa isip niya, ayoko sumama nito, pawisin masyado. Do you understand what I'm saying? Yes. Paano natin papakita sa mundo na paid in full na tayo, napaka-depressed naman. Hindi kayo depressed. Ito ay halimbawa lang, ha? Hindi ko nakikita ko masaya kayo. Kaya huwag niyong didibdibin na tinuturo. Hindi. Ito para lang sa ating pagtuturo, sa ating aralin. Okay? Hindi natin pwede sasabihin sa salibutan, praise God, I'm free! Tapos ang haba ng mga mukha natin. Hindi ba? Hindi ba? Yes. Kaya pag nakulangan ng pera, ito na. Paano to, LJ? Pag tayo ba'y nakulangan ng pera, tayo ba'y masaya o hindi? Sino nagsasabing hindi? Ako ay pasalamat sa inyong honesty. Tama yan, honest kayo. Pero kailangan kong konting kantiin yan.
just because kulang ang salapi natin, sa tunay lang, hindi yan dahilan na mawalan tayo ng galak o kasayahan. Bakit? Mas malalim ang ginawa ni Jesus para sa inyo. At pangako niya, ako'y mag-aalaga sa inyo. Ngayon, kung ako isang anak ninyo, naku, tandaan nyo na pag ako'y anak ninyo. Ha? Si Glenda, lalapit nyo ba si Glenda? Ako'y anak ni Glenda, kunwari. Si Glenda ay 185 years old na. Dahil matanda na ako eh. Mama, ano yon? Kailangan ko po magbayad ng tuition, pahingi po ng pera. Ang sagot ni Glenda sa akin, naku anak kong matanda at mataba, wala akong pera para sa tuition po. Anong usually sinasagot ng mga bata pag hindi nakuha ang gusto? Sige nga. Ha? Ano yun? Yung magtatantrum. Magtatantrum. Mama, sige na. Ganon, di ba? Yes. Alam nyo ba, pag yan ang nakikita ng salibutan sa inyo, sasabihin niya, ay, Christian daw siya, ganon din pala reaction niya pag siya ay nahihirapan. Kaya lang masaya yan kasi walang problema sa ngayon. Hintayin mo hanggang magkaroon ng problema yan. Are you following me? Yes. Hindi ba may katotohanan yung sinasabi ko? Yes. Pero marami sa atin, halos lahat na nga eh, kilala ko na kayo. Pag kayo nagkakaroon ng problem, hindi kayo nagmamaktol. Tama ba ako? Yes. Ang sinasabi nyo, naku, dadaing kayo sa atin, Ama. Ama, Lord Jesus, napakahirap naman itong buhay nito, pero kayo na po bahala sa akin. Praise the Lord na lang. Thank you. Tama? Yes. Ang nakakasabi lang noon, ang mga tao na hindi nabubuhay ng buhay na galing sa sanlibutan. Hindi niya pwedeng sabihin nyo kung ang buhay nyo na nasa loob nyo ngayon ay galing sa mundo. Yes. Sa mundo, meron na nga sila, nagre-reklamo pa. Yes. Tama. Bakit kaya tayo, napaka-weird natin? Alam niyo yung sabihin na weird? Yes. Malabo. Bakit? Wala na nga, masaya pa rin. Sino nagsasabing amen? Amen. Dahil ang Diyos po nagpapagawa. Sandali na agawan mo ko. Nandun ako, ready na ako bumigay niya. Hindi, pakinggan niyo ako. Ulitin. Huwag mo ako agawan. Ulitin natin. Ang mundo, meron na nga, kulang pa. Yes? Brad, ang laki ng proyekto ko para sa'yo. Makakita ka ng 5 million. Anong gagawin ko? Ganito, ganyan. 5 million lang? 5 million lang? Anong gusto mo? Eh, gawin mo ng 8. No? Tayo, napaka-weird natin. Hoy, dadating na ang A15. Yung utan mo sa 5-6, dadating na. Tumahimik lahat. Ano nangyari to? Yung utan mo sa 5-6, dadating na. Anong sinasagot ninyo? Ay, nako. Kasi inutang-utang ko pa, dapat natuto na. Sinabi na ng Panginoon, huwag mag-utang, matigas talaga ulo ko. Buisit silang lahat. Na? Pero ano sasabihin mo pagkatapos? Pagkatapos binta ka ng sarili mo, ano ang sagot mo? Maaring number 1, ay, kaya mo nang dumating yan, bahala na ang Diyos, kasalanan ko rin naman niya, pero palagi ko tutulungan ako ng Diyos kasi mahal niya ako. Amen! Amen! Sino sasabing amen? Sige na! Ay, yung pakalawang sagot. Pre, dadating ni Akin sa yung 5-6 mo, ay, nga pala. Ba't mo pa pinaalala sa akin? Walang hiyaan. Napakahirap ng buhay nito. Puisit na buhay ito. Akala ko ba Christian ka? Christian ako. Eh, bakit ka nagagalit kung lumalabas sa utang mo? Basta gano'n ang buhay ko. Ayaw, wala akong pakialam dyan. Basta ako inis. Maaaring din gano'n, di ba? Yes. Di ba? Yes. Maaari din pangatlong response ng isang anak ng Diyos na pag yan nahuli ko, habulin ko kayo. Sasabihin sa asawa, mahal, sige magbalot ka na. Lilipat tayo sa Ilocos. Hindi na tayo makahanap doon ng 5-6. Huwag niyong gagawin yan. Kayo may kasalanan kung bakit yung nagkautang bayaran nyo tapos iwanan nyo na.
bayaran nyo muna yung utang nyo, tapos iwanan mo na yung mga inuutangan mo. Pwede kang man humingi sa mga kapatiran, pwede ka rin humingi sa dakilang Diyos na nagmamahal sa inyo. Dito malalaman kung sinabing, sister, brother, 8,000 daw yan eh. Ay, 8,000 ba yan? Anong unang sasabihin ng kanyang bibig? Yan ba 8,000 lang? O sige, magpipray ako, titignan natin kung bibigyan tayo ng Diyos. Di ba? Yes. Sino nagsabing pwedeng ganun? Yes. Yung iba, hindi pwede yun? Hindi pwede yun? Sino nagsasabing pwede yun? Pipray ako, titignan natin kung bibigyan tayo ng Diyos. Mali ba yun o tama? Sino nagsasabing tama? Kung hindi ka naniniwala ng tama, anong gagawin niyo? Mang-hold up kayo. Mas hindi tama yun. Hindi, ang unang buka ng bibig, kung nakatingin sa Diyos, kahit napapalso-palso, pero nakatingin sa Diyos, yun ay laging tama. Okay? Kung ganito ang sagot niya, Brad, 5,600. Sa 8,000 ang kailangan mo dyan. Ay, 8,000? Uutang muna ako sa 5,600. Sino ang kanyang, mga brothers ko? Yung mga brothers ko to, backup ko yan. Yung luluko, lalaki niyan. Sino, kanino kaya titingin ang isang anak ng Diyos? Sa Diyos o sa 5,600? 5,600. Anak ng Diyos? Huwag niyo papakinggan si Roan. Ililihis kayo niyan. Saan brothers ang tingin? Sa Diyos. Lahat nagsabi ng Amen. Hindi ko naririnig. Lahat nagsabi ng Amen. Ngayon, sunod dito, pipila kayo lahat. Sasabihin niyo sa akin, magkano utang niyo sa 5,600, ha? Sasabihin ko sa inyo, susulatan ko yung papel na sinulatan nyo. Meron po akong utang na 4,500. Utang ko kay 5,600. Sasabihin ko ron, okay, tapos nito, STOP. Ano yung sabihin nun? Stop. Ano yung sabihin nun? STOP. Stop. Sa sinasabi nyo, marami sa inyo baka sinasabi nyo, si Bob, siguro may nagsabi sa kanya, may utang ako sa 5,600. Ang sagot ka naman, baka hindi si Bob ang may alam, baka ang Holy Spirit ang may alam. At ginagawang halimbawa itong story natin, itong kwento natin para medyo matapik tayo ng Holy Spirit at masabi, anak, huwag na sa 5,600 ha. Ang Diyos pag nagbigay, walang interes. Hindi sila natatawa. Bakit kaya? Bakit kaya? Alam mo kung sino yung mayaman sa 5,600? Yung mga Bombay. Bob, Lord tuloy, no? Bob, wala na ako ibang solusyon. Pag yun ay totoo, magpapaalipin na ako sa Bombay, talagang magiging mayaman na mayaman yan pagkatapos ng mga 50 taon. Pero may alternative sa 5,600. Ang pangalan, ang lugar, ang kumpanya na alternative sa 5,600 ay Kingdom of God International. Ang Diyos Ama na mamahala doon. Ang Diyos Anak ang bumili ng inyong blessing. At ang Diyos Espiritu Santo ang nagdadirect sa paan ninyo para mapalihis na kayo sa 5,600 at lumapin na kayo sa Kingdom of God. Hindi kikibuloy, ha? Kingdom of God. Gets nyo? Yes. Gets nyo? Yes. Kung kayo ay may 5,600, tapusin nyo na at huwag na kayo umutang doon. Talo kayo. Sa spiritual, naintindihan ng Diyos yun. Papatawarin kayo dahil namatay na si Jesus. Sa practical, lubog kayo sa utang. May sinasabi ang banal na kasulatan, kung sino ang nagpautang sa inyo, siya ay dakila. Siya ay inyong master. Kayo ay alipin niya. Kung sino nagpautang sa inyo. Pautang naman, no, kahit na 1,000 lang, alipin ka hanggang mabayaran mo yung 1,000.
Ang masakit dyan, 1,000 lang nga ang inutang mo, babayaran mo naman ng 1,800. Tama ba ako? Now, ang tanong nyo sa akin dapat ngayon, Sir, Bob, anong connection nun sa Holy Spirit? Yan ang magandang tanong. Anong connection doon sa Holy Spirit? Ito ha? Ito ang sa connection sa Holy Spirit. Basahin niyo nga, Juan 5:24. Sinong mahusay managalog dito? Taas ng kamay. Juan 5:24. Hindi ka maririnig niya. Wala kang mikropono. Wala ka sumupumot. O, sige. Tinitiyak ko sa inyo, ang sino mang nakikinig sa aking mensahe at naniniwala sa Diyos na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Oh, sandali. Sabi niya ko, ang sino man nakikinig sa aking mensahe. Kaya ba'y nakikinig sa mensahe ni Jesus? Yes! At naniniwala sa Diyos na nagsugo sa akin. Naniniwala ba'y sinugo si Jesus ng kanyang Ama? Yes! Ano sabi niya? Kung ganun daw, ay may buhay na walang hanggang ka na. Kita niyo ang kasimplihan nun? Ulitin ko. Naniniwala ka ba sa message ni Jesus Christ? Yes! Naniniwala ba ka na dinala si Jesus dito sa mundo na ito ng Ama? Yes! O sabi niya, ulitin natin, tinitiyak ko sa inyo, ang sino man nakikinig sa aking mensahe, sino yan? Kayo, tignan natin, sino nakikinig sa mensahe ni Jesus? Okay? At naniniwala sa Diyos na nagsugo sa akin, sa Diyos na nagsugo sa akin, sino naniniwala sa Diyos? Yes! Kung ganyan naniniwala kay Jesus sa mensahe ni Jesus at sa Diyos na nagsugod sa Kanya, may buhay na walang hanggan na kayo. Yes! Gets nyo yun? Yes! Ano ba yung buhay na walang hanggan? Bago tayo tumiretso, ano ba talagang buhay na walang hanggan? At mamaya i-connect natin, anong connection doon sa 5-6? Ano ang buhay na walang hanggan? Nako, balik tayo sa Salvation 101. Ha? Ano ang buhay na walang hanggan? Buhay na eternal. Oh, nako. In English, sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Si Ruth. Very good, Ruth. Except, in English mo lang. Anong eternal life? Anong buhay na walang hanggan? Ito yung buhay na walang katapusan. Walang katapusan. Ano yon? Wala nang kamatayan. Ha? Wala nang kamatayan. Walang kamatayan. Anong klaseng buhay yung nga? Basahin nyo, pakinggan nyo. Na naniwala kayo sa Diyos na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Kayo, may buhay kasi naniniwala ka sa mensahe ni Jesus, correct? Yes! Naniniwala ka na sinugo si Jesus ng Ama, correct? Yes! Di may buhay na, according to this, banal na kasulatan, 1:5-24, di meron na kayong buhay na walang hanggan. Anong meron kayo? Paano mo masasabing buhay na walang hanggan yan? Alam mo, itong mensahe natin, matagal na natin ginagawa to, pero hindi tayo nakakaabante masyado. Okay yun. Actually, masabuti yun para maintindihan natin. Kayo ba ay may buhay na walang hanggan? Meron ba kayo o wala? Sino nagsasabi, gusto ko tataas ko yung kamay kung naniniwala kayo, sino nagsasabi na meron kayong buhay na walang hanggan? Sino nagsasabing hindi kayo sure? Okay. Maraming hindi tumaas ng kamay sa meron at hindi rin tumaas ng kamay na hindi sure. Sama yun. Ang ibig sabihin, sure kayo na wala kayong buhay na walang hanggan. Hindi rin maganda yun. Tama? Ulitin ko ha, sino pa nagsasabi rito na meron kayong buhay na walang hanggan? Ano ba ibig sabihin nun? Dito ako sa malakas yung ilaw dyan. Ano bang ibig sabihin nun?
Ano ibig sabihin nun? O, tanongin ko ulit. Meron ba kayong buhay na walang hanggan? Pinangako, yan, basahin nyo. Salita ni Jesus yan. Sa John, ano yun? 5 verse 24. Oh. So sigurado daw, tiyak daw, na meron kayong buhay na walang hanggan kasi number 1, naniniwala kayo sa mensahe ni Jesus. At number 2, naniniwala kayo sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Eh sabi niya, kung yun ang pinapaniwalaan nyo, may buhay na walang hanggan kayo. Tama ba yung sinasabi ni Jesus? Yes. Nagkamali kayo siya na salita? No. Nadulas ba yung sinabi niya? No. Sakto, di ba? Yan ang banal na kasulatan, sulat ng Diyos. Eksakto yan. Kaya ako tinitignan ko sa Greek, sa Grego, yung original na ginamit, kung talagang tama English at Tagalog na interpretation, tama naman. So kung tama yun, at meron kayong buhay na walang hanggan, yes or no? Yes. Kamay. Yes. Ang tanong ko, ano yun meron kayong buhay na walang, ano yung buhay na walang hanggan na meron kayo? Ha? Sandali, lahat kayo nagsasalita. Hindi naman kayo nagsasalita sa akin. Kayo rin. Taas na kamay para marinig ko. Buhay po mula sa Diyos. Maganda rin yun. Pero ano yung buhay? Buhay daw na mula sa Diyos. Sino yun? Ano yun? May tao na nasa gate, nasa door, tumatawag. Sino yun? Oh. Ano yung buhay na walang hanggan? No, napaisip na sinura, oh. Babe. Hindi na hahatulan sa mga kasalanan. Ha? Hindi na po hahatulan sa mga kasalanan. Hindi nakahatulan. Pero bakit everlasting life? Buhay na walang hanggan. Bakit yun ang description ng banal na kasulatan doon sa salitang buhay na walang hanggan? Kasi kung tutuusin, gawin mo literal. Buhay ay, ibig sabihin nun ay? Ano ibig sabihin ng buhay? Life. Buhay. Na walang hinto. Yes. Ano ibig sabihin nun? Ha? Sabay-sabay kayo nagsataas nga ng kamay para matawa. O, sige. Wala po sa kapag namatay na tayo, meron po tayong buhay na yung sabi mula sa kamatayan. May tanong ako sa iyo. Ang masasamang tao na namatay, patay na ba ang kanila buhay sa loob nila? Yung mga pupunta sa dagat-dagatan na po, patay na ba ang kanilang mga buhay? Buhay pa rin. Oh, hindi pwedeng i-define buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag namatay ang katawan ko, buhay pa rin ako. Ganun din ang masasamang tao. Yun lang ang direction nila. Dagat-dagatan na po kayo sa kaharian ng Diyos. Yes? Oh, so hindi pwede yun ang dahil ayun ang definition. Or ano naman definition? So ano? Pag-isipan nyo muna to, ha. Ilang taon nyo na sinasabi sa mga ibang kinakausap nyo, kung naniwala kayo kay Kristo, magkakaroon kayo buhay na walang hanggan. Salita kayo na salita. Yung isa naman, oo ng oo. Yan pala, hindi nyo pala alam sinasabi nyo. Buti hindi kayo tinanong, ano po yung buhay na walang hanggan? Hindi nyo pala masasagot. Sinabi na natin, hindi pwedeng buhay na hindi namamatay. Dahil ang buhay na masama, hindi rin namamatay. Yun lang ang direksyon masama. Di ba? Yes. Sino dito may buhay na walang hanggan? Ano yun meron kayo? Si baby may nakita kaya sinagot niya Basahin yung anon. May buhay na walang hanggan. Ano sabi? Hindi na hahatulan dahil sa kung di Lumipat siya mula sa kamatayan patungo sa buwan. oh, wait a minute. Yun ang hindi yun na spelling. Lumipat na siya. Ano ibig sabihin ng lumipat? Sige na. Huwag kayo mahihiya sumagot. Para naman tayong nagka-others. Hindi naman. Tayo lang naman Di ba? Ano ibig sabihin ng lumipat?
lumipat, umalis. O, tanong ko sa inyo, ako ay nasa California, 8 years, 9 years, 10 years ago, hindi ko na matandaan. Lumipat ako, galing doon, pumunta ako rito. Ano ibig sabihin ng ginawa ko? Mali sa isang lugar, patungo sa isang lugar. Oh, umalis sa isang lugar, patungo sa isang lugar. Now, listen to me. 11 years, ang pinag-usapan niyo dyan, mga chismoso. 11 years ago, ang tawag sa akin, Californian. Kasi taga? California. After that, nung lumipat ako rito, ang tawag sa akin ay? Hindi. Laenyo, di ba? Ano ba yun? Lianyo, ang tawag. Lianyo, hindi Lianyo. Ano yun eh? Liano. Mamahalin ako ng bata noon. Lianenyo, di ba? Lianenyo na ako ngayon. Kasi ako ay na ano? Nasa Ano nangyari? Kasi ako yung nanggaling sa natawag sa akin doon Californian at ako yung napunta saan? Ang tawag yun sa akin? Sabi niya rito, lumipat na sila, basahin nyo nun, lumipat na sila mula sa anong tawag sa taong kamatayan? Patay! Kayo naman. Ang nanay ko, ang tawag niya sa kanya, buhay? Patay! Oh, sino ba yan? Francine! Ang tawag yun, patay, buhay? Patay! Oh, ang katawan, okay. So, patay, patungo sa? Buhay. Oh. Pag nakita kayo ni Mama Mary sa taas, ano sasabihin nyo? Ay, buhay pala kayo, nagulat ako doon ah. Yun ba sasabihin nyo? Ko, alam nyo na mama, masisigawan kayo nun. Anong kala mo ako, hindi tinubos? Hindi. Kung hindi lumipat na sila galing sa California papuntang Lian, or kung hindi lumipat na sila mula sa Kamatayan. ano sila doon? Ano sila sa kamatayan? Patungo sa Ang tanong ko sa inyo, anong nararanasan ng tao pag siya ay patay sa loob ng kamatayan? At ano nangyayari sa tao na nalilipat ng Diyos mula sa kamatayan at linagay dito sa buhay na buhay? What is the difference? May hatol na yung patay. Ano? Ano yun? May hatol po yung nasa kamatayan. Okay. Ano sa lumipat sa buhay. Okay, listen carefully. Malalim itong sinabi ni Jason. Ang mga nasa kamatayan, dala-dala nila ang hatol ng Diyos. Ang hatol ng Diyos is what? Death, kamatayan. Ang kaluluwang makasalanan ay mamamatay. Simple as that. Wala ka nang kailangan ipag-aralan pa doon, simple yon. Kung ikaw ay lubog sa kasalanan, ikaw ay patay sa harap ng Diyos. Kayo ba pupunta ba sa sementeryo? Tinatanong niyo ba sa nanay ko, Mama Mary, ganun ba talaga si Sir Bob? Pupunta ba kayo sa sementeryo? Tinatanong niyo? Ha? Mama Mary, bakit to si Sir Bob kung magturo, minsan magulo? Tinatanong niyo yun? Sige, tanong din yun. Pag siya ay sumagot, sino kayang tatakbo? Hindi sasagot yun dahil siya ay? Yes. Ngayon, paano nyo kakausapin ng Diyos? Kung isang tao, hindi kayo, pero kung isang tao nasa loob ng kamatayan, paano niya kakausapin ng Diyos na siya ay? Patay. Agulitin natin, siya ay? Patay. Makakapagsalita ba ang patay? Yun ang magandang tanong. Sino sa inyo pumili sa Diyos? Sabi nyo, Lord, gusto ko lumapit sa inyo. Hindi kayo pinakinggan, hindi kayo narinig. Dahil sinabi niya yun, kayo ay? Patay. Gets nyo? Yes. Kailangan pa natin ipagdiin yun o malinaw na yun? Malinaw. Nung kayo binuo sa bahay bata ng ang inyong ina, kayo ba ay may buhay o patay?
Ron, Yes. anong panangalan natin sa bahay? No. Hindi ba pinakita ko sa inyo verses? Sabi sa libro ng awit or book of Psalms, siya daw ay binuo sa loob ng bahay bata na punong-punong kasalanan at siya ay pinanganak na punong-punong pag-aaway sa Diyos. Yes. Wala sa atin pinanganak na matuwid. Lahat tayo ay makasalanan. Subalit, ang ibig sabihin nun, lahat tayo ay ulitin natin, lahat tayo ay wala sa ating buhay. Natatandaan yun nang pupunta pa kayo sa church. Kung ano man church yun, kung Catholic, o Protestant, o Baptist, o born again. Pero wala kayong Espiritu ng Diyos. Kayo ba'y nakikipag-ugnay sa Lord? No. Yes. Pero dito lang. Walang connection dito. Di ba? Oh, ito sasabihin ko sa inyo. Ito hindi insulto ito, ha? Huwag niyo ko pagkakamala na sinasabi niyo iniinsulto ko ang pananampalataya na ibang tao. Hindi ako ganung klase tao. Pero hindi rin ako nagtatakip kung mali. Kung mali at ayon sa banal na kasulatan, mali yun, sasabihin ko talaga. Okay ba sa atin yun? Yes. Agreed tayo doon? Yes. Yung mga nakikita ko dati, pupunta akong Quiapo, na nagdadasal mula sa umpisa ng simbahan ng Quiapo. Nakaluhod, diretso yan, hanggang dulo, may dalang rosaryo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed art the fruit of thy fruit, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Habang nagdadasal yan, pabalik-balik. Naririnig ng Diyos yun? Sigurado kayo? Uulitin ko. Carl, sigurado mo nare-record dito, ha? Naririnig ng Diyos yun? Ay, naku, humina na. Kasi may ebidensya na tayo. Ay, sagubat ka. Yun, Our Mary, full of grace. Yung pabalik-balik na gano'n. Naririnig ng Diyos yun? No. Sa pamagita ng sikap o gawa, walang makakatubo sa kanyang sarili. Bakit tayo papakinggan ng Diyos kung ang dinadaan natin sa ibang paraan, hindi sa paraan ni Jesus? Gets nyo? Yes. Patay yun eh. Nasa loob ng kasalanan yun eh. Parang tayo noon. Sa Ephesus, sabi ni Pablo, kayo, ganun kayo noon eh. Ang Diyos yun noon, ang demonyo eh. Oh, ang tapang pa din sinabi ni Paul. Kung sinabi kayo, baka paglabas ko dyan, batuhin ako. But it's true. Pag ikaw ay lubog sa kasalanan, ikaw ay paano maririnig ng Diyos ang boses ng patay? Baliktad. Ang patay ang nakakarinig ng boses ng Diyos. Baliktad nga eh. Paano maririnig ng Diyos ang boses ng patay kung yung tao noon ay patay? Are you with me? Yes. Ngayon sasabihin niyo sa akin, ba't? Kung sincere yung babae nun, mali lang ang tinuro sa kanya. Kung yun ay sincere, ano ba sincere? Tapat. Kung yun ay tapat sa kanyang ginagawa at mali lang ang naituro sa kanya, sasabihin niyo, maawa ang Diyos siya, maririnig niya yan. Hindi! Kung siya ay patay. Pero itong sasabihin ko sa inyo, kung yun ay tapat at tunay na galing sa puso yung ginagawa niya, hindi yun ang ginagawa niya dahil naisip niya yun. Yun ay tapat dahil siya ang may tawag, chosen ng Diyos. Kahit na anong lalim na maling relihiyon ng isang tao, kapag siya ay tinawag ng Diyos, mula pa na itatag ang sanlibutan, ang foundation ng sanlibutan, ang tawag niya mula pa doon, maririnig ng Diyos ang kanyang boses. Are you with me? Yes. Naniniwala kayo, hindi? Nung si Jesus pumunta sa libingan at yung kanyang best friend, isa sa kanyang best friend, si Lazaro, ay namatay. Sinabi ng mga kapatid ni Lazaro, dalawang babae, patay na po ang inyong matalik na kaibigan. Tapos sinisi siya ng isa sa mga kapatid na babae. Kung dumating ka ba kaagad, hindi na sana nangyari yun. Di ba? Yes. Natandaan niyo yun? Yes. Kayo ba? Nabasa niyo na yun? Yes. Okay.
Tinik din na babae, tapang ano. Rabay, kung sana dumating kayo kaagad, hindi na dapat nangyari. Sinisi ngayon si Jesus. In other words, kaya namatayan dahil sa iyo. Di ba? Ang sabi naman ni Jesus, dun sa mga babae, hindi ba sinabi ko sa iyo, pag kayo maniniwala, makikita niyo ang kalawalhatian ng Diyos. Yan ay isang malaking prinsipyo na mali sa sanlibutan. Ang sinasabi ng sanlibutan, pag ako kung nakita ko, ako'y maniniwala. Di ba? Si Tomas, yun ang kamalian niya eh. Hanggang makita ko ang sugat sa tabi niya at sa mga kamay niya, hindi ako maniniwala. Yun ang mali ng sanlibutan. Yun din ang mali ni Tomas. Kasi ang sinabi ng Diyos kay Marta at kay Maria, ang kapatid nga ni Lazaro, hindi ba sinabi ko na sa inyo, kung maniniwala, ano na una? Paniwala o paningin? Kung maniniwala kayo, anong una sinabi niya? Kung maniniwala kayo, makikita nyo ang kalawatan ng Diyos. Huwag kayo sasang-ayon sa mga turo ng sanlibutan. Mali yan. Ang sabi kayo, ginagamit nyo sa akin. Nung dumating ako, sinasabi nyo pa sa akin ito Hindi ba, sir, to see is to believe? Tandaan niyo yan? To see is to believe. Kung hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Mabait pa ako nun sa inyo. Kasi hindi pa tayo close. Pero buti ko na lang. Kung ngayon sabihin niyo sa akin, boss sir, to see is to believe, sabihin ko, hindi ka pa naniniwala sa Diyos. Bakit? Hindi pa nakikita Di ba? Hello, tahimik niyo Oy naman, sakyan niyo naman. Mahal ko naman kayo di ba? Di ba? Yes. Oh. Kaya kung kayo naniniwala to see is to believe, balik ta rin nyo, to believe is to see. Yes. Yan ako magbibilib. So kung sinabi niya, yes. Kung sinabi niya, talagang mangyayari yun. Wala, hindi na kailangan makita at alam mo dadating yun. Di ba? Yes. Pag sinabi niya, hindi, 7 beses siya, hindi ko kayo iwanan, pag niyo nang hanapin na, iiwanan ba? Hindi, sinabi na hindi kayo iwanan. Sige na, maniwala na kayo, hindi naman nagbabago Yes? Yes. Ngayon, pagpunta niya kay Lazaro, patay na. Di ba? Yes. Napagalitan na yung dalawang babae. Sabi ko siya, maniwala ka Kung maniniwala ka, makikita mo Pumunta siya dun sa libingan. Sabi nila, tanggalin niyo yung bato. Yung bato, yan ang kumbaga, tapon na nakatakip sa butas ng libingan. Pag tinanggal mo yung bato, libre nang lalabas yung hangin galing sa loob. Mabango kaya yon? Marami ng patay ito, hindi lang naman si Lazaro, hindi ba? Yes. Sabi niya, tanggalin niyo yung bato. May nagsabi pa, Rabay, ilang araw na yan, baho na yan. Oo, sinabi na basahin nyo. Ganun katunay ang nangyari. Sabi ni Jesus, sige, tanggalin nyo, ako bahala dyan. Tinanggal. Tinawag niya si Lazaro. Lazaro! Labas! May nagtanong sa akin, tinanong sa ibang pastor na ipasa sa akin, bakit daw tinawag pa ni Jesus yung pangalan ni Lazaro? Makapangyarihan si Jesus Kung sinabi lang niya, labas! Lahat daw lalabas So sabi niya, Lazaro, labas! Para makita niyo ang katotohanan nito, nung lumabas si Lazaro, yung bihag ng panlibing, nakabihag pa siya Nakabihag pa siya. Ganon talaga ang nangyari kay Lazaro. Okay, ano ba nangyari dito? Ba't wala na ito? Okay. So you understand, ang tao kahit napatay sa espiritu or patay sa buhay, kapag siya ay tinawag ng Diyos mula sa foundation ng sanlibutan, maririnig niya ang boses ng Diyos. At maririnig din ng Diyos ang kanyang boses. Lahat tayo pinanganak ng patay, tama? Yes. Sos, my time is up. Wala pa ako sa part 2 ng ating introduction. Pero okay na to, hindi ba? May lesson kayo dito? Yes. Hindi ba? Lahat kayo, pinanganak kayong patay, di ba? Yes. Oh, buhay nga yung katawan nyo. Just because humihinga ang katawan nyo, hindi ibig sabihin ng buhay kayo. Di ba? Yes. Bakit yung narinig ang tawag ng Diyos? Kasi kung babasahin nyo sa banal na kasulatan, ilang beses sinabi doon, ang Holy Spirit na nagdala kayo kay Jesus,
Ang Ama ang nagdala kayo kay Jesus. Si Jesus mismo ang tumawag sa inyo. Paano narinig ninyo ang tinig ng boses ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo kung kayo patay sa Kanya? Kasi kayo ay pinili before the foundation of the world. Sinabi niya, dito ako mag-i-end. Pakinggan niyo ito, mahusay para sa inyo to. Sinabi niya, ang mga tupa ko, naririnig na nila ang aking salita. Ibig sabihin, kasama na si Jesus? Hindi. Wala pa sila kay Jesus. Pero tupa na siya kasi pinili na kayo before the foundation of the world. Tupa na kayo. Kaya sabi nga niya ako'y lilipat ng lugar kasi may iba pa akong tupa na kailangan kong puntahan. Ang mga hentil. Mga tupa niya nakatago sa sanlibutan. Tayo naman ang pinuntahan niya. Okay? So nakikita nyo, kahit na patay kayo sa Diyos, meron palang buhay sa inyo, nakakarinig ng boses ni Jesus, kahit na patay kayo sa Diyos dahil sa inyong kasalanan. Gets nyo? Yes. And it is that reason, kaya binigyan kayo, pagkatapos kayo lumapit, dahil nakinig sa tinig ng Diyos, tinanggap nyo yung mensahe na, kinuha ba ni Jesus talagang aking kaparusahan? Lahat? Yes! Anong kasunod doon? Anong kasunod doon? Naniwala kayo na kinuha ni Jesus ang parusa ninyong kasalanan, tinanggap nyo, naniwala kayo, anong kasunod doon? Nagkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Anong pumasok sa buhay nyo? Holy Spirit. Basahin nyo nga ito para sa akin. Ay. Sa sandaling isuko mo. Ang iyong buhay sa Diyos. Okay, stop. Nakinig kayo, narinig yung tinig ng Diyos na mensahe, nakinig kayo kay Jesus, at isinuko nyo. Dahil, Lord, talaga bang kinuha mo lahat ng parusa ng kasalanan ko? Gusto ko yun. Okay? Okay, ano? Sa inyong buhay ng Diyos sa... Pamamagitan ng Diyos. Ano sunod? Agad. Agad mo matatanggap ang kaloob ng banal na Espiritu. That is eternal life. Sino ba ang banal na Espiritu? Hindi ba siya ang Diyos? Yes. Namamatay ba ang Diyos? No. Nagkakamali ba ang Diyos? No. Natutokso ba? No. Natutokso pero hindi siya sumusuko. Ha? Siya ba'y napapapunta sa kadiliman? Siya ay Ang Espiritu ng Diyos napapapunta pa sa kadiliman? hindi po. No. Siya ay buhay ng Diyos. Siya ay buhay ng Diyos. Ito ba to? Siya ay buhay ng Diyos. The Holy Spirit. Siya ay buhay ng Diyos. Hindi lang siya Espiritu. No, no. He is God. God the Father. May sariling, kumbaga walang nakakakita kay God the Father pero nandun siya. God the Son. May sariling katawan yon. God the Holy Spirit. May sarili din buhay yon. Lahat sila tatlo pero nag-iisa. Pero tatlo sila. Wag nyo na i-mathematics yun. Masisira ulo nyo dahil Diyos yun eh. Siya ang lumalang sa atin, tayo lin na lang. Hindi natin maintindihan yun. Pero sila ay tatlo pero isa. Ang pangatlong pakita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Siya ay Diyos. Kasing katulad ng Diyos ni Ama at Diyos ni Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ, ako'y aalis, babalik ako dun, maghintay kayo, babalikan ko kayo. Pero habang wala ako, sasamahan kayo, gagabayin kayo ng buhay ko sa pamagitan ng banal na Spirit. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nung naniwala kayo at binigay na Jesus ang Espiritu ng Holy Spirit sa atin, saan pumunta yung Holy Spirit sa atin? Sa loob ng buhay niyo. Yes. Makikita niyo sa dadating na aralin, nandun yun sa scriptures. Sinulat sa instructions ng Diyos para sa atin. Para may malaman natin kung ano ang ginawa niya para sa atin. Nung namatay si Jesus, bayad lahat ang kasalanan. Hindi natatanggi ang Diyos sa atin dahil bumagsak na ang puot ng Diyos kay Jesus. Ngayon na malinis na kayo, ang sabi niya, tanggapin niyo na ang buhay ko sa pamagitan ng Espiritu
Santo. Saan siya ngayon sa inyo? Do you know that? Yes. Alam niyo ba yon? No, marami sa inyo nag-yes, pero dati hindi niyo alam yon. Oh, meron pa kayong prayer nun eh. Jesus, come into my heart. Hindi pa si Holy Spirit. Si Jesus, may katawan tao. Resurrected nga at maluwalhati. Pero nandun siya, sabi ng banal na kasulatan, sa kanang kama ng Ama. Wala siya rito. Sino nandito? Holy Spirit. Kaya sino pumasok sa inyo? Holy Spirit. Yes. At ang Holy Spirit ay siya ay tunay ng kabuuan ng Diyos. He is the fullness of God. And inside you right now. Right now. Right now. Kaya nung sinabi niya, maniniwala kayo sa sinabi ko, sabi ni Jesus, naniniwala kayo na sinugo ako ng Ama? Nailipat na kayo galing sa kamatayan at nailipat na kayo sa buhay. Hindi na kayo patay, kayo ay buhay. Amen? Kaya kung kayo nag-iisip lagi ng kasalanan, nandun kayo sa kabilang part. Ito yung dingding. Kinuha kayo sa kamatayan, linipat kayo sa kabuhayan. Habang buhay kayo, lagi yung nag-iisip, kamatayan, sasabihin ng Panginoon sa'yo, ano ba yan? Namatay na, naghirap at para matanggal kayo sa kamatayan, mailagay kayo sa buhay. Tapos ang isip nyo sa kamatayan pa rin, iwanan nyo na yan. Iwanan nyo na yan. Today, listen, you are alive. Amen. Ay, hindi ka naniniwala, no? Parang kulang, ano? Sabihin ko na sa inyo ngayon. Today, right now, itong oras na ito, ano ba to? This is 12:10. Today, dito sa loob nitong chapel na ito, nakaupo kayo. Today, as you sit here, you are alive before God. Amen. Amen? Okay. So next Sunday, patuloy tayo sa message natin. Sisilipin ko lang sandali kung ano ang ating next message. Next Sunday, ang tanong natin, ang pangako ng Holy Spirit or ang pangako na bibigyan ng mga tao ng Holy Spirit, kanino pinangako yun? Yan. Para ma-compare ninyo ang sarili niyo. Ako ba yung tinutukoy noon na sinabi sabi nito, verse 39 ha, ang pangako ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Ayun ba ang Holy Spirit may pangako para sa inyo? Yes or no? Yes. Naku. Yan, kaya natin kailangan pag-usapan yan. Ang ebidensya is overwhelming. Pinili kayo bago pa nitatagan sa libutan. At ang pagpili sa inyo, hindi lang para sa burahin ang inyong parusa ng inyong kasalanan, kundi para matanggal ninyo ang Diyos na Espiritu Santo na siya ay maninirahan na sa loob ng buhay ninyo forever. Forever and ever and ever. So starting next Sunday, titignan natin, para kanino itong Holy Spirit? Tapos titignan natin after that, ano ba talaga ebidensya na tinanggap ko ang Holy Spirit? Makikita natin lahat yon. Meron tayong listahan ng ebidensya at sasabihin ko na sa inyo, pag naniniwala kayo sa sinasabi ni Jesus at binasa ninyo mga ebidensya, masasabi niyo sa sarili niyo, ay, tunay na pala na may Holy Spirit ako. Pag meron kayong Holy Spirit, ibig sabihin pinili kayo bago pa naitatagan sa libutan at kayo ay para lang sa Kanya. Walang makakaagaw sa inyo. Kayo ay para lang sa Kanya. Amen? Amen? Oh my God. What a beautiful story. Wala akong sinabi. Anong ginawa ninyo para mabili ninyo itong kamahalan ng Diyos? Anong ginawa niyo sa buhay niyo para maawa at gustuhin kayo ng Diyos? Wala akong tinanong na gano'n kasi walang bayad dito. Ito ay libreng pangako ng Diyos. Kung sino ang pinili ko, maski na saan sa buong mundo, basta pinili ko, kaya ang dulo ng buhay niyo ay sa akin. And everyone said, Amen. Amen and amen. You are watching Wells of Salvation Sunday Service.